ay naging buhay na bato. Okay? Gagamitin ng Diyos para magtayo ng bahay espiritual. Nakuha niyo po ba? Hello? Ikaw, ako, tayong tinutukoy ng bahay espiritual. Alam niyo kung bakit? Sa Old Testament, temple. Temple, kung tawagin. Templo ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Templo. Yan. Templo ng Diyos. At ngayon po, tayo po ay tinatawag na bahay espiritual. So, bakit ka naging bahay espiritual? Kasi nung tanggapin natin ang banal na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, tinanggap din natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ano po ang sabi ng Panginoon, no? Kayo po ay naging templo ng Espiritu Santo. Pero bago yan, tingnan po muna natin. Kayo rin ay katulad ng batong buhay, itinatag kayo ng Diyos sa isang bahay na espiritual. Okay. Basahin po natin itong Efeso 2:19 hanggang 22. Okay, at sabi dyan, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga. Subalit mga mamamayang kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. So, dito po'y inunang sabihin dito ni Apostol Pablo na hindi tayo dayuhan. Hindi tayo banyaga. Bakit sinabing hindi tayo dayuhan, hindi tayo banyaga? Kasi tayo ay kabilang na sa sambahayan ng Diyos. Nakuha niyo ba? Bakit ka naging kabilang sa sambahayan ng Diyos? Tingnan niyo po, sabi ng John chapter 1. Wala yan dyan, verse 12. Ang sabi, ngunit ang lahat ng tumanggap. So, lahat ng tumanggap, naging anak ng Diyos. So, dahil tayo ay naging anak ng Diyos, nang tanggapin natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay nakabilang na sa pamilya ng Diyos. Kaya tayo ay kasama sa sambahayan ng Diyos. Nakukuha mo ba? Kaya yung mga katabi niyo, brothers and sisters, kapatid sa Panginoon. Diba? Kapatid sa Panginoon. Kasi tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Tingnan po natin sa talatang 20. Kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta. Ayan. Ano yun? Sino yun? Si Jesucristo ang siyang mismong batong panulok. Yung binanggit ko sa inyo kanina, siya yung naging pundasyon. Yung batong inilagay sa pundasyon, siya yun, ang ating Panginoong Jesus. At ang mga susunod na bato na ipapatong at ilalagay dyan para mabuo ang isang bahay o isang gusali ay kayo, ako, tayo lahat. Amen po ba? So, tayo po ay inantulad sa gusali ng Diyos. Tayo yung templo ng Diyos na gumagawa ngayon sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, ikaw, ako, tayo ng mga iglesia, tinawag, pinili ng ating Panginoon, kayo po yung iglesia ng Diyos. Church, ecclesia, called out, tinawag, pinili. Na? Okay? Na? So, tayo po yung mga spiritual house. Tayo yung bahay na espiritual. So ngayon, Pastor, ano itong church? Diba saan na ano natin, ito yung church? Tama naman. Church building. Ito yung church building. Pero ang tunay na church, ikaw. Yung mga hinugasan, binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na church. Amen po ba? Yan ang tunay na church. Mainam lang, don't get me wrong mainam lang magpaganda ng church building. Okay lang yan, no problem. Basta mayroong pampapaganda. Diba? Basta mayroong perang isinusupply ang Lord, sige, go on. Pero mas higit na dapat pagkukulan ng pansin is the real church, which is yung mga tinubos, binili, hinugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon.
Tayo yung real church. Tayo yung tunay na iglesia. Tayo yung tunay na sambahayan ng ating Panginoon. Tuloy po natin. Sa Kanya ang lahat ng bahagi ng gusali na sama-samang pinaghupong ay lumalago sa isang banal na dako ng ating Panginoon. Tingnan nyo. Sa Kanya, lahat ng bahagi ng gusali ay sama-samang pinag-uhupong. Knit together. Nakunin mo ba? So, kaya nga, sa iglesia, dito sa church, sa atin, ito'y dwelling place po ng ating Panginoon. No? Ito yung dwelling place ng ng Panginoon. Dito po nananahan din ang presensya ng Panginoon. Dito sa atin lahat. Ito na po yung lugar na kung saan ay pinagtitipunan natin para po ang Diyos ay ating sambahin, para ang Diyos ay ating purihin, para tayo po ay patuloy na lumago sa ating Panginoon. Kaya po mga magulang at mga minamahal, meron po tayong gampanin. May gampanin po ang bawat isa. Hindi lang po tayo Kristiyanong nag-iisa. No? Yung Kristiyanong inihihiwalay ang sarili, dapat magkakasama-sama. Nakunin mo ba? Sama-samang itinataguyod ang gawain ng ating Panginoon. Kaya ako tinanong kanina, sino 20 rito? Sino 30? Dapat meron ka nang ginagawa sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Nandiyan pa ba ho kayo? Okay. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, sabi nga po natin, ang pundasyon ay ang ating Panginoong Kristo. At tayo po ang nagtatatag at nagtatayo na Iglesia ng Panginoon. Okay? So, at dito nananahan ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa unang Korinto 3:16 hanggang 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino man magwasak ng templo niya, sapagkat ang banal na templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Nakalimutan mo ba? Kaya ang bawat isa sa atin, inaalagaan po ang spiritual na buhay. Nakalimutan mo ba? Kaya ang tungkulin ng pastor ay alagaan ang inyong buhay. Buhay espiritual. At alam niyo po, minsan ang pastor hindi lang espiritual. Pati po physical, pati emosyonal, pati mental, pati sosyal, lahat pinakikialaman din ng pastor yan. Pero higit sa